business, hindi ako yung pinaka-expert, no, pero I'm just gonna base this based on my experience. How do we close the deal? So good evening po, Doc. Good evening, Rofel, RA, and RJ. Ayan. Si Coach Lois, kasama ko dito si Sis. Dito kami sa training, no? Pero kaya talaga, no? Kaya gustong-gusto ko yung Yusana. Very flexible yung time. Pag hawak mo yung oras mo, kahit saan ka bit-bitin, pwede kang pumunta, no? Ayan. So, si Coach Roque, kilala ko na to ata eh. Tama ba? Parang nag-meet na tayo before, right? No? So, Yes, yan. God. Yun, grabe, no? Ayan. So, okay naman kayo? Kumusta naman kayo tonight? Okay naman? Ayan. Sige. Nasa Luzon, naku, grabe, no? Nationwide pala tayo this evening, no? So, sige. I'll be straight to the point. I just want to give you the best that I can give tonight. And after that, siguro, I can entertain questions din para matulungan ko rin kayo. Yung mga actual or practical tips para makapag-close tayo ng deal sa business. Okay? Can I start na po, Coach Nathan? Okay, thank you so much po. Ayan, I'm gonna start. Ay, pwede mong paano pa? Co-host, thank you so much. Ayan, so ang host kasi si Teacher Lois. Teacher Lois pa Sige, co-host. sige. Ayan. Ayan. Baka, naririnig niya ba ako? Hello, Chat na lang Teacher natin. Lois. Chinat ko. Chat na lang. Ayan. Pero anyway, sige. Bago natin siguro, memorize ko naman tong PowerPoint. Memorize. Sige. Type 1 muna. Type 1 if you guys are ready na tonight na mapakinggan paano tayo makakapag-close ng deal. Type 1. Meron din sa ibang bansa, Coach RJ. Ayan. Ayan. Si RJ, so tas sa line to ni na Coach Cherish naman. Ayan. Grabe rin. Mga sumali din sa 28-day challenge, no? Grabe naman. Ang lulupit. Ito sa third wave, sasali na tayo. Ayan, sige. Anyways, ako, sige, kwento ko na lang din. I am an accountant by profession. Tama nga si Coach Nathan, no? But right now, I'm doing Usana full-time. So, meron akong anak, 9 years old. Diyan lang siya. Alam mo, nakakatawa, no? Dati nung maliit pa siya sa amin, I started in Usana. Pag wala talagang kasi wala kaming yaya. Ayan. So, imagine mo yun, no? Ano yung mga sikasuhin? Pero kung kaya ng isang nanay, magkaya din natin, tama? So, kasama ko siya sa office. Maliit pa lang si Sam, kilalang kilala niya ng mga fellow, mga associates doon sa na office. Tapos ngayon na malaki na siya, alam mo, praise God, naiiwan ko na siya mag-isa sa bahay. Grabe, no? Pero syempre yung risk din. Pero I'm really, really praying talaga din na syempre, alam mo yun, eventually, na yung time flexibility, mas magamit pa natin. Pero natutuwa lang ako ngayon na anytime pwede ko siyang makasama, tapos pag maiwanan ko sa bahay, madali na kasi, Mami, I can actually take care of myself na basta may food daw siya. Diba? So, andun. Tapos, minsan ginagawa ko, imagine niyo as a mom, paano ko siya, pwede kong maging excuse eh. Pwede kong maging excuse yung, ay nanay kasi ako eh. Kaya hindi ko magagawa yung sana. Ang dami kong gawa. Diba? Or nanay ako, kaya gagawin ko yung sana. Or parent ako, kaya gagawin ko yung sana. Pwede kasi natin sabihin na, yung why natin, pwede yun yung pwedeng valid excuse. Talaga namang valid excuse ang why, tama? Pero that's also, same excuse, can also be the same reason para hindi pa tayo nagpa-progress sa yung sana. So, kailangan talaga nating mag-sacrifice. Hindi ko sinasabing wala ka ng time, di ba? So, it's about really priority management, no? Tama. Ano na ba ako, coach? Hindi pa. Sige. Chat natin si teacher. Kasi, ayan. Sige, wait lang. May chat lang ako. May chat akong isa. Katabi niya, si Coach Charis. Si Coach Cha. Katabi niya yun. Si Charis Apalis. Coachy. Ayan. Mukhang nagpo-closing pa. Si Mentorich na yung nakasalang. Si Mentorich na. Pero sige. Yes. Kwento ko na lang din, no? So, I started talaga din as a believer of the product. Kasi, hindi ako magka-baby. Agad. Ayan. So, I got married 27, pero we got pregnant. Kasi siya ngayon yung mukhang buntis. Joke lang. I got pregnant at the age of 30 pa. Nagpapalaga ako sa OB, sa Makati Med, pero hindi tumatalab ewan ko for me, yung mga parang pills na binibigay sa akin to conceive. So siguro dahil stress na rin, tapos yung asawa ko nag-work abroad. Tapos eventually, yung sana was introduced to me by a friend na nag-work sa Shell. Yan. So, nung sabi niya, sige, Amre, short for Mare. Amre,
mag-take ka nito, makakabawas to sa stress ko, ganyan. Kasi panggabi and all, sabi ko, sige, try ko lang. Sabi ko, ang mahal naman, dami kong objection, no? Ang mahal, pwede bang 2 gives? O, kaway-kaway sa mga nag-join na mahalan muna. Di ba? Mahal na mahalan talaga ako. Sabi ko, sige nga, tatry ko lang, pero 2 gigs ha. Yun. So, out of hindi ko napansin, ang ganda ng effect sa akin. Kayo ba nung first take nyo ng Cell Essentials? Grabe, no? Nag-glow yung skin ko, dami kong pimples dati. Tapos, irregular bowel movement ko, ang bagal ng metabolism ko. Lahat yun talaga, grabe, because of the supplements. Nag-detox, totoo lang. Sabi ko, may pag-asa, may papakita ko sa inyo yung before and after natin. Di ba? May transformation, no? Sabi ko, ang ganda ng product, natulungan ako magka-baby. Ano yung, bibili ako ulit eh. Ayoko lang maka-discount. Gusto kong malibre yung product. So, nung third time na na-present na sa akin yung Yusana, 3 beses ako na-presentan. First was, ayoko talaga. Second, muntik na talaga ako mag-join. Muntik na. Pangatlo, yes na talaga. So, perfect timing kasi I was really looking for an opportunity na makagawa kong side hustle dahil kailangan ko talaga ng pera. Pero ginamit ko lang yung promotion sa office. Naghanap ako ng promotion sa office na hindi naman natuloy kasi they were eyeing for another person. So, nakamove on na tayo doon. Siguro talaga din, tingnan nyo ha, guys, if I were really promoted sa office as a team leader, wala ako sa iyo sana ngayon. Kasi ang inaay ko talaga, corporate ladder. O, di ba? Kaway sa talagang walang balak talaga magawin yung business, pero bigla na lang, naging negosyo na. No? So ako yun, isa ako sa mga very skeptic talaga when it comes to this kind of industry. Kasi feeling ko, kung bibenta-benta, accountant ako, yung mga pride level ba? Ayan. So ang ginawa ko noon, nag-pray talaga ako. Sabi ko, Lord, baka ito na yung pinag-pray ko na opportunity. I kept pushing you sana away from me. Di ba, nung nag-pray tayo ng opportunity, na isip natin na baka hindi naman specific yung binibigay ni Lord sa atin. Pero binigyan niya yung Yusana. That time, I really decided to start my Yusana business. Ayan. And the rest is history. Ayan. Okay, wait lang ha. Check ko si Coach chat. Wait lang ha. Okay pa ba kayo dyan? Dali lang ha. Yes, teka. Yan. Ito. Itatag ka na. Yan. Ito na. Ano ka na. Kay Coach siya. Nag-reply na siya sa akin. Ayan. So, 15 years, 13 to 15 years na ata akong nagtatrabaho. Ang pamilya ko ay taga Marinduque. Kaway-kaway sa mga taga-province dyan. Ayan. So, certified probinsyana po ako. So, nag-work after po ng 16 years old ako graduate ng high school. After that, I became really totally independent. Nag-aral ako sa Quezon Province sa Enverga University. Tawid dagat from Marinduque. Tapos, after that, ilan taon na ako ngayon? Secret na lang. Sige, malapit ako mag-40. More than half of my life, hindi na talaga ako tumira sa probinsya namin. So yung paghahanap ko ng trabaho, ako lang yun, naghahanap talaga ako ng trabaho kahit naka-heels. Sa Makati, kasi ang feeling ko nun, yung mga nasa Makati, mga naka-corbata, saka attache case, naku, makapaghalatan yung age, mga naka-attache case corbata. Feeling ko mayayaman. Kaya talaga nagtrabaho ko sa Makati. Pero joke lang yun. Imagine mo ako, very ironic talaga na I'm an accountant by profession. Pero, ang tawag dito, I count the money of other people, pero sarili kong pera, hindi ko ma-count kasi wala akong bibilangin. Bibilangin. Ayan na. Can you see my screen, guys? Okay na? Can you see? Alright. Yes. Sige, Okay thank na. you so much. At dahil dyan, start na rin talaga tayo. Pero nakwento ko naman ng iba, no? So, this is my big family. I'm a breadwinner. Tapos, 5 kami magkakapatid. Ako talaga yung nagpaaral sa ibang kong mga kapatid. Kaya, para kaming, part kami ng sandwich generation. Di ba? Pero sabi ko, when I joined you, sana nakita ko doon na talagang pwede palang mabago, no? Sabi ko nga, generational poverty stops with me because I'm gonna build a generational wealth hindi lang para sa akin, pero sa anak ko at sa future generations pa niya. Okay? I'm not blaming it to my parents. Kulang lang talaga sila sa information before, pero ako, gusto ko talagang baguhin kay Sam. Yan. Because di ba, nasa iyo sana business na tayo. Inheritable yung negosyo. Kaya magandang trabahuin talaga. Tama? So, I work in big companies like BPI, Shell, Sony, Shell as a gasoline girl. Hindi, accountant tayo dyan. Pero, at the end of the day, titingnan mo pa rin ano yung laman ng bank account mo. Okay sa akin, zero, minsan negative pa. 'Di ba? Nagsara yung Sony. So, nung time na yan,
di ba, uncertainty in the business, in companies, meron na. Nagsara o mga mata namin, iyak kami ng iyak. Siyempre, mga walang trabaho. Pero buti na lang nasa Yusana ako. So that time, since 2019, I started to do Yusana full-time na rin. Ayan. Before Yusana, ito quick lang talaga din guys, no? I do not know how to handle money. Di ba tinuturo dito, income booster, may financial literacy seminar. Halos lahat, magkano lang. Pero pag sa labas ka nag-training, hundreds thousands, di ba? I was not really thinking about my future. Wag mo na akong gayahin, di ba? And I'm really easily intimidated kapag merong mas mataas sa akin, senior level, hindi nagsastutter na ako, ayoko nang kausapin. Pag nakasasalubong ko sa hallway yung mga boss, I will find a way na umiwas. Ganong level. Napakababa ng self-esteem. Kahit subject matter expert ako. Kaya hindi talaga mapopromote. Hindi talaga. Diba? Dito lang talaga, overall, holistically, na-develop tayo sa Yusana. Kaya very grateful ako in all aspects. Yusana has transformed me into something na, syempre, hindi pa naman ganun ka-level sa iba, pero malayo pa, pero malayo na. So, yan, nakwento ko na sa inyo before. The reason why I started with Yusana then is, of course, hindi ako magka-baby. Pero dahil hindi ko masyadong naintindihan yung Yusana, when I was pregnant, hindi ko na ginamit yung product. Kaya nanganak tayo ng maaga. Ayan. Nakwento ko na to before sa product testimonial ko, pero I was really blessed na na-realize ko rin talaga din na dalawang importante sa mundo, health and finances. Ito yung turning point ng life ko na sabi ko, ang pera kikitain, pero yung buhay, iisa lang. So no matter how hardworking we are, if hindi natin alagaan yung sarili natin, baliwala. So health is important, pero importante rin na meron kang pera, may emergency fund. Para just in case, di ba, merong mga kailangan gawin sa family or may emergency sa family, may pagkukunan ka. Meron kang peace of mind. So it's really a blessing for me that I was directed to use. Pero ito na lang guys, I don't wait something bad enough to happen to us for us to realize this thing. So ako, grateful ako for that third time, I was introduced to Yusana by my office mate in Sony din, Coach Eds Nevado, who is also one of our directors in the business. Okay? So, hindi ako yung mabilis, pero ako naniniwala ko din, it's all about kung paano mo talaga sineryoso yung business mo. So, I started in Yusana 2017 and after 1 year, I became one of the directors of the company and of course, currently I'm your silver directors and your upcoming executive gold director. Diba? And leadership summit qualifier. And of course, magla-Las Vegas tayo. So, i-claim na natin yan, diba? First time ko na makakakit ng recognized on stage as one of the directors. Grabe yung kilig ng katawan ko kasi ang daming tao, ganong level. Tapos naisama ko pa yung anak ko, yung pangarap ko talaga yun eh. Yung asawa ko, very skeptic nung pinakita ko yung checks. Dad, 30K in 1 week, kinita natin sa'yo sana. Grabe, lumaki yung mata niyan. Tapos sinama ko pa sa MOA Arena, tapos nakita pa niya yung mga PBA players and mga elite athletes. Talagang grabe naman yung support na. Di ba? Not doing yung sana yet, pero very all out yung support sa akin as doing yung sana. Okay? Syempre, when I started din, everyone, no, RJ and everyone, wala talaga akong kaalam-alam kasi I came from a family of educators and musicians. So, hindi na ako kakanta. Next time na lang. Di ba? Musicians. So, walang mag-influence sa akin about the business. So, ako, nakinig lang talaga din ako sa mga mentors and coaches. So, ngayon, when you guys are just starting right now, no, sa mga bago, ang ginawa ko lang talaga is a yes upline attitude and good listening and learning attitude. Kasi, these people already have the results that I want. Kokopyahin ko na lang. So, meaning, copy-paste business. Ito, di ba? So, ito na, tapos na. It's all about, yun lang yung about me, no? Pero, I just want to share to you tonight how to close the deal. Ito, wala namang bago. Walang, ang closing the deal, it's basic. Babalik pa rin tayo sa basic. Pero, at the end of this, meron akong ibibigay na tips. Para yung closing the deal sa dulo, sa umaga. Sa una pa lang, na-open mind closing mo na. Okay ba sa inyo yun? Na-open mind closing mo na yung guest mo? Winner yun, no? So, alam mo na kung saan mo siya nababanatan at the end of the presentation. Okay? So, points to remember when closing. Ako, I suggest you take down notes. Importante pa rin yan. Kasi yung pag-screenshot, okay. Naku, itaga nyo sa bato yung screenshot na yan. Hindi natin binabasa. Pero okay lang mag-screenshot. Pero maganda rin mag-take down notes kasi mas mataas yung retention ng mga trainings, di ba? When we take down notes. Right? So, siyempre importante when you close the deal, alam nga na mag-close the deal ka, ano pong gusto ninyo? 3 business center or 1 business center? Ay, Diyos Lord, o di ba? Paano naman mag-join pero yung level ng energy mo bagsak, di ba? So 51% of the successful deals were made out of enthusiasm. Right? Kailangan talaga very enthusiastic ka in sharing the Yusana opportunity. Okay? So confident,
expectations, expect mo na that the person will say yes. Ito, been there, done that, lalo na sa face-to-face. Alam mo yung, kunyari ito, di ba normally dapat katabi mo yung guest or dapat naka-face sa wall. Ganun ang training, no? Pag magkakanta ka ng face-to-face presentation. Iba kasi pag Zoom eh. Di ba? Gusto mo nang lamunin yung guest, hindi ka makapasok sa Zoom. Di ba? Pero pag face-to-face, katabi mo. Tapos nagplano na kami yan. O pag pumasok siya ganito. O pag nag-pay in siya ganito. Alam mo yung, iniisip namin mag-pay in, ready na yung mga enrollment form and all. Nag-pay in. Hindi talaga kami pumapayag nang hindi namin napapag-withdraw sa ATM. Di ba? Expect talaga namin that the person will say yes. Nalala ko lang pre-pandemic to eh. Be fearless. Fear comes from the idea of being rejected. Takot. Alam mo, the moment na inunahan mo yan ng takot, I tell you guys, mararamdaman yan ng guest ninyo. Ay, parang nanginginig naman siya. Parang hindi naman siya sure. So gusto na sana eh. Eh kaya like ko yung hindi sure. Ayan na. So kailangan talaga be fearless and of course be happy. Yeah. In sharing the sana. Alam mo, para sabi ko na happy ka, dapat makikita sa mata mo na happy ka. Diba? Hindi lang sa smile mo. Sa mata mo, papakita mo na happy ka to share you sana. Huwag naman yung to the point na grabe naman yung pagka-happy. Diba? So, eto na. Siguro before I present to you yung closing the deal, no? Merong buying signals kasi. Para malaman. Paano malalaman? Magpe-pay in to. Kunting-kunti na lang. Naku, talagang hindi ko to tatandanan. Ayan. So, syempre, unang-una, pag i-note nyo kasi ako pa nagpe-present, pag Zoom, may katabi akong notebook at pen. Lahat ng sinasabi niya na importante, ninonote ko. Kasi sabi ko, yan pala yung why mo mamaya ka. Di ba? Ay, nagtanong na in between, ganito. May dumating ba sa point na nagpe-present kayo, ang dami na niyang tanong? Tapos sinabi, paano yung ano yung product na yan? O asking about a specific product or service, it indicates that they are already interested. So, pag nagtanong na ako, sinasabi ko na agad sa kanya, ay mamaya niyo na po itanong, tatapusin ko muna yung presentation. Talaga? Hindi. Ang flow ng presentation is depende sa need ng guest. So pag nagtanong, sagutin na natin. Buying signal na yan. Gusto niyo na yun, pang ganyan, pang sakit sa ulo or pang mga arthritis, inote nyo na agad. Alright? Ayan, flex ko lang yung mga business partners natin. Ayan, nakasama natin sa APC Malaysia. Ayan, si Coach Tet, auditor sa Commission on Audit. So, number 2, asking about delivery times. So, pag nagtanong, pag bumili ako ngayon, magde-deliver na ba agad? So, kunyari, bumili yung kapatid ko sa US, mga ilang days. Sagutin mo na, naku, ibig sabihin, nag-iisip na ng mga prospects, di ba? Mas maganda, mas ma-receive na nila yung agad yung product. Lalo na yung mga preferred customer, di ba? Best customer experience gusto nila. Dapat magkaroon tayo ng sense of urgency. Ay, 1 week na umorder. Yung tagal mo magpa-deliver. Ay, good luck sa iba na bumili. Diba? So, be very mindful about it, yung delivery time. Ha? Okay. Are you guys learning? Pero dalawa pa lang hinasabi, di ba? Ayan. Okay. Sige, andyan pa ba kayo? Andyan pa? Alright. Number 3. Flex ko lang din ang ating mompreneur, di ba? Nag-accountant din. Dati nag-work sa Department of Budget. Ngayon ay bonggang-bongga na rin doing yun sana full-time. Yes. Coach Richelle Palomar. So asking about methods of payment. Paano? Pwede bang credit card or cash? Paano pwede bang half cash or credit card or half credit card? Pwede ba yun? Half cash, half credit card? Guys, pwede pwede yan. So magtanong kayo sa upline, pwede pala yun. Akala mo hindi mo ma-enroll kasi hindi kasha nung credit card nila. Magagawa ng paraan yan. So ask about payment methods. Your customer guest is only interested in finding of what types of payments you take if they are interested in the products or business. So dapat ngayon, nagsisimula ka, alamin mo na paano magbabayad sa'yo sana. Pwede bang over the counter? Oo, punta kang 24th floor. Pwede bang GCash, GrabPay, BPI Online, credit card, Visa or Mastercard? Tama, ayan. Mga payment methods. Ay, hindi ko po alam. Ay, naku po. Kailangan alamin na natin. Tama. Number 4. Flex ko lang din ating isang business partner from Dubai. Coach Jersey Calub. Okay. Ayan. One of our, nag-work siya sa Starbucks naman. Sa Qatar. Sa Dubai. So, questions about your guarantee. Pag nagtanong, meron bang guarantee or warranty? Naku, if she's checking about it, nag-check siya ng reliability ng product. But checking on this means he or she is strongly considering the purchase. Pero making sure. May mga sigurista. Pero tayong money back guarantee, sino nakakaalam? Type 2. If alam nyo na may money back guarantee. Yes, di ba? Sino ba yun? Si Coach RA, di ba?
Totoo, may mga di ba guarantee, kaya alam mo sinasabi namin sa mga pinapresenta namin, pag hindi niyo po nagustuhan yung Yusana, balik niyo po sa amin. Wala pa namang nagbalik. May ilang years ko na sa Yusana. Wala pang nagbalik. Grabe, no? Kaya sabi ko, hindi ako mapapaya sa produkto eh. The product speaks for itself. Kaya tayo as distributors, kailangan bongga naman natin ng ABC, guys. Ang ganda-ganda ng product, yung mga di nga masyadong magandang products na bebenta eh. Kasi ang galing mag-ABC ng mga distributors, tama. So ito, napakaganda na ng produkto. Tayo na lang talaga inaantay, no? Para mas mapaganda pa ito. So, number 5, questions about your company. Coach Hazel Calub, all the way from Qatar, licensed nurse by profession. Okay? Flex ko lang din. Grateful ako sa team na to. It's important for customer to feel confident that they're dealing with a reputable and experienced company. Saan natatakal tong about the company? Di ba sa unahan pala ng presentation? So maganda rin na ABC mo na yung company, yung office natin sa Makati and all. Right? Yan. Buying signals na yan. Nagtatanong na. Okay? So, ito rin, bagong-bago kong business partner, engineer by profession, asking you to repeat information. When a customer asks you to repeat, pwede bang Coach RJ or Coach Jose Marie, pwede po bang pabalik po nung slide dun sa part na yung sa kitaan, paano po yung weekly commission? Inaaral? Pag inaaral, ibig sabihin, bongga yun, go na yan. Saka ito pa, buying signal. Di ba normally gaganyan yan pag hindi relasado? Di ba napansin nyo? Pag nagpe-present kayo guys sa Zoom, dapat kita nyo silang lahat. Kita ko kayong lahat. Gaganyan. Pag gumanyan, parang hindi masyado. Pero pag gumanon yan, ay naku, may gusto yun. So, tingnan mo kung saan siya gumanon. Kasi ibig sabihin, gusto niya yung part na yun. Ha? O, ganun. Buying signal. Okay. Lumaki yung mata. Ay, alam na. Di ba? Pag nagpapaulit, ulitin nyo, guys. Sabi niya, ay, mamaya na po. Ay, naku, wag. Basta sila. Need nila yung, hindi tayo nagpe-present for the sake na matapos yung presentation, ha? Sa need talaga nila. Number 7, buying signal. Ito, nag-hit natin ng PBPS. Coach says, psychologist by profession, teacher. Ay, psychologist, at teacher siya ngayon. Other positive verbal and non-verbal clues. O, nainunahan ko na, leans forward, nods in agreement. Ayan. Kaya, very important, lalo na sa Zoom, na please paki-open talaga ng camera. Kasi mamaya hindi ka na pinapakinggan, naka-close cam. Naku po, baka ibang ginagawa. Oo lang ng oo. Tama, sayang naman. Unfolds arms. Ganito ginagawa ko. Mirroring. Tinuro sa atin to, Coach Nathan, di ba? Kapag nakaganito, ang una kong tinatanong, nilalamig ka? Paano di ma-open? Tapos hindi naman, bababa na niya. O kaya, gagayahin natin yung mirror natin. Pag nakaganito, gumanito ka rin, tinang bababa niya yung niya, yung kamay niya. O yan, di ba? Merong psychology behind it. So enjoy what you are presenting to them. Yung hindi niya ma-feel, lalo na pag cold market, parang at ease sa'yo, mararamdaman mo eh. Kung at ease sa'yo yung guest. Or minsan, ay, parang sarado siya, hindi ko na open mind. Kaya nga ito yung purpose nitong training na to. Ayan. So, andyan pa ba kayo? Type 3 naman, kung gising na gising pa. Type 3? Okay. Ayan. Thank you so much, guys, yan, for being proactive. Right? So, syempre, ito na how to close. Know the need of your prospect. O, di ba unang-una, wala kang i-close kung wala kang na-open. Again, wala kang i-close kung wala kang na-open. Ay, hirap mag-closing ay, wala, nauna pa lang. Hindi ko na nalaman yung need. Kasi ang goal mo lang matapos yung presentation. Ay, winner ka doon. Closing a sale depends on how you communicate your ideas to your prospects. Ang mindset mo lagi is, ako ang magbibigay ng solution sa need ng taong to. Itong taong to, maybe hindi naman niya kailangan ng pera. Gusto lang talaga niya yung maging healthy. Iba-iba eh. Iba-iba tayo ng excitement. Yung iba, pagkakita ng 6 digits, ay, Diyos ko po, parang gusto ko nang mag-join. Pero importante magte-take ng products, ha? So, depende. Be very mindful. Ito, magagaling talaga tayo dito para tayo nag-read ng mga utak ng mga tao. Nagiging psychologist tayo, no? So, di ba, bakit kanina, yung iba mag-join because of health, may health issues, or gusto lang talaga maging healthy. Meron ding gusto ng pera, di ba? Tayo yun. Pangatlo, gusto na maraming time. Diba, grabe, time, health, and money. Lahat ba nasagot ng Yusana? Oo naman. Dreams, maraming pangarap sa buhay. Diba, lahat ay may pangarap, no? So, depende kung saan sila na-excite about. Kaya importante yung tanong sa una. Etong closing chart, hindi ko siya kasi iniiba na natin ngayon. Ito yung dati pa. Okay? So, after the presentation, ito rin lagi, hindi ko na ito tinatanong. Dapat, impliedly, sa una pa lang,
or during the presentation, ito yung common na hindi tatanong ng mga prospects eh. Pero dapat, during the presentation, nasabi ko na sa kanya na kaya-kaya mo to. Muna kaya ko nga, kaya mo. Diba? Kikita ba ako? Diyan niya tatanong yan. Pero kailangan masagot mo rin siya during the presentation. Na dito, nagawa nga ng ibang tao eh. Bakit hindi tayo? Diba? Lahat naman nag-start sa zero. Tutulungan mo ba ako? Tanungin mo ba? Tutulungan mo ba ako? Hindi niya tatanong yun. Pero ano, sinong pwedeng mong i-EBC dyan? Ikaw as your business coach, your mentors, our team intensity. Na grabe yung support system. Kaya importante yung slides. O kaya mas maganda sa office, makikita niya yung culture. Alam mo yung pag nag-pay in ka, di ba? Congrats ka, hindi mo nga kilala ko, congrats ka eh. Di ba? Iba yung feeling na may sense of belongingness ka sa isang team. Kaya ako for me, sabi ko nga, it's Usana or nothing. Wala akong nakitang ibang business or company na may ganitong culture. Di ba? Ang sarap gawin ng Usana. Okay? Sige na. The must know closing techniques. Very epic to guys. Di ba? Reminder lang din sa akin. Pero mamaya yung bonus na updated na rin. Okay? So, syempre alam na alam natin sino ba nakakalang sa cherry blossom ng Japan. 'Di ba? Ito yung aalamin mo talaga yung need ng mga prospects mo. So, ibig sabihin yung why or yung hot button. So, una, kunyari, why do you want to start a business? Pag tinanong mo, ba't gusto mo maghanap ng side hustle? Kasi po, ayoko na po mag-work. Gusto ko na magkaroon ng time freedom with family. Kasi wala akong time sa anak ko. Hot button ba niya yon? Oo. Isulat mo na. Si mamaya sa closing, uulit-ulitin mo yan. Para sa anak mo to, marami kang time sa kanya, hindi mo na kailangan magtrabaho habang buhay. Grabe no, dito tayo kikiin ganun. So parang subconsciously, ma-inculcate sa mind niya na, oo nga, kailangan ko na tong gawin. Tell how Usana can help solve the need. Paano makakatulong yung Usana? Eh di, gawin natin yung mga basic skills na ginagawa sa Usana, di ba? Show results. Kasi pwedeng, sabi mo lang na kikita tayo dito, ay asan yung proof mo? Diba? Show results. If wala pang results, wag mahihiya, okay lang yan. Ako nung bago ako, una kong pinakita, $50. Bakit ba? Eh, totoo naman eh. Ang psychological wallet ng tao, ako nung nag-start ako, hindi ako makapaniwala sa 1 million. Ang laki niyan sa utak ko. Baba ng psychological wallet, maliit. Di ba? Pero pag sinabi kong 2,500 per week, ay malaking bagay. O kaya, lalo yung 5,000, ang laki na sa mind ko nun kasi sa OT, hindi ako kitang 5,000 eh. Eh, lalo nag 30K ako, baliw na baliw mo office me. 30K in 1 week. Eh, wala pa nga 1 month sa 1 month, wala ka pa nga 30K yung sahod mo. Eh. Kikitain mo ng 30K sa isang linggo. Imagine mo yung ganun. So, use the results of your uplines, coaches, yung mga sa mga bago pa dito, kung wala pa kayong result. Okay? Yan. So, importante yan. Number 2, alternate advance close. So, papatanong mo lang. Siyempre, lang namang hindi mo tanongin. Di ba? Kung ano yung package or program na gusto niya. Is it 1 or 3 business center? So, tinatanong naman to sa closing, di ba? How would you like to start? Cash flow or credit card? Nung una, ito na. Sinong dito yung takot na takot magsabi ng cash or credit card? Yung ibabagsak mo na lang, parang ayaw mo nang sabihin. Di ba? Parang, wait lang po. Inhale, exhale muna tayo. Ganun ako nung bago, guys. Hindi ko talaga mabagsak yung cash or credit card. Ang gagawin ko, ano pong, would you like to start po? Tapos ang tagal. So, hindi na nag-join. Kasi, kahit ako, hindi ako sure. Pero pag ginagawa ko siya, make it very, casual lang. How would you like to start po? Cash or credit card? Because if cash, may options naman tayo. GCash, GrabPay. Kasi nagnenegosyo ka eh. Bakit hindi mo sasabihin? Walang matatakot. Tama. Hindi natin dapat matakot. Okay. Number 3, ascending, descending, closing. Kasi minsan minsan nga, sa una pa lang or sa in-between, may objections na yan. So, anong gagawin mo? Ako, sabihin ko sa'yo, very close friend ko yan. Dahil hindi pa ako marunong dun sa closing. Parang halos inaway ko na. Hindi maganda. Nakipag-debate. Oo, you have all the bala to say. Pero at the end of the day, kahit mawin mo pa yung conversation na yan, wala ka naman ng friend. Gusto mo ba, wala ka ng friend. O, diba? Importante na magkaroon ka ng empathy. Mali spelling yung empathy dito, pasensya na kasi in-screenshot ko lang yan. So, empathy. So, ibig sabihin, you acknowledge kung anong sinabi ng prospect or yung guest mo. One step backward, naintindihan kita. Alam mo, ganyan din ako kasi nung nag-start ako, parang feeling ko wala ang mahal-mahal naman ng Usana, parang saan ako kukuha ng pera. Pero sabi ko, sabi nga nila, pag gusto may paraan, di ba? Mga ganun. So, i-feel mo lang din yung sinabi. And then, sa kaka-atake ng 2 steps forward. Di ba? Para ma-realize na, oo nga, no? Ganun din naman yung naramdaman. So, para ma-feel din niya na, naramdaman din niya na, ay, hindi lang pala ako nag-iisa na may ganung problem. Okay? Okay ba kayo dyan?
Putting yourself first and other people's, yan. Oo, importante talaga yan. Kasi, hindi kayo parehas ng pacing, hindi ka parehas kayo ng mindset, di ba? Kaya lang tayo maganda na yung mindset natin ngayon kasi because we're doing Usana na. Pero, once upon a time, when we started, uy, ganun din tayo ah. Ganun din tayo. Okay, number 4, puppy dog close. Get the prospect the opportunity to, ayan, ito actually, masasmell mo ba yung essential sa Zoom? Siyempre, hindi, no? Wait lang ako. Pero pagkatabi mo siya, papakita mo yung essentials, tama, papaamoy mo. Ang turo sa amin before, pag gustong-gusto na niyang kunin mo na agad. Para it makes them parang, oh, more curious. Oh, wait lang, parang gusto, ganun. Parang pinapa-curious mo lang siya, diba, about it. Touch, smell, sight. Yan, actually, iba nga, pinapatik pa, right there and then, diba, to use the product. Yan, so parang, oh, wait. Parang lalo niyang i-grab kasi lalo mong tinitake away from him or her, tama? Okay, ito, gustong-gusto ko rin talaga ito, yung ROI. Lalo na sa mga tao na mahilig mag-business, no? Na parang titignan nila, magkano balik ng ano ko dyan, ng i-invest ko. Pero ito example, 50,000 na cellphone. Magkano na ba ngayon ng iPhone ano na ba ngayon, coach? 12? Hindi kasi ako iPhone 14? Ano na rin? Gawang kita. 15 na ata ngayon. iPhone 15. OC. Magkano? Walang 50 yun. Mahal pa. Mga, hindi ko sure. Malaki, di ba? Parang ganito. Walang, kasi imagine ko dati, yung mga tao nakakabili ng iPhone. Pero pag mag-invest sa negosyo, ayaw. Tama? Parang ang titingnan ko dito is, sa closing ko is, bibili ng iPhone sa credit card. Okay lang naman. But if you will use the phone for your business, it's income generating. So it's a good debt, 'di ba? Kasi isipin mo, hindi ko na ayoko kasi gamitin yung credit card ko kasi baka mabaon ako sa utang. Oo naman, kung ganun yung mindset mo. Pero if you think that yung i-invest mo sa business, may products naman, 'di ba? It's actually good debt, hindi siya bad debt. Benta, consume healthy. Anong mas importante? Health mo o yung 46,000 or yung 50,000, 'di ba? 'Di ba? So it's really a mindset of paano ibabagsak yung Usana business when it comes to ROI. O, McDo. Kanina nasa McDo kasi ako. Kaya hindi ko pa nakakain. Di ba? Magkano ang ROI ang capital para mag-invest ka sa McDo? Millions, di ba? Kailan makakabalik yung puhunan? Normally, 56 months or 5 years pa, di ba? 31.5 million of non-borrowed personal capital. Pero imagine mo yung ROI sa McDo, yung income sa McDo, 560,000. Right? It's a solid income of a Ruby director na already sa'yo sana. Di ba? So, ibig sabihin, anong 56 months? Ilang 56 months ba? Ilan yun? 5 years ba yun, Coach Nathan? 56 12 months. times 5. Teka, calculator Oo. tayo. Pero 60 months eh. Parang mali. Mga 4 years. 4.6 Mga 4 years. years. Di ba? So, Almost 5 years. Almost 5 years. Yung ROI, di ba? Pero sa'yo sana ba, ang i-start mo lang magkano lang? 20K, 30K, 50K. Lagi kong sinasabi sa closing na, taga mo sa ba to? Yes po, ate. Na, ako kahit i-credit card mo pa yan, installment mo ng credit card, hindi pa abot ng 1 year yan, balik puhunan ka na. Number 1, balik puhunan ka sa health mo. Parang ang nangyari lang, inabunuhan mo lang yung product na take mo at ng family mo. Saan mo siya mababawi? Saan mo mababawi? Actually, kahit di mo gawin yung negosyo eh. Bawi-bawi ka na sa health, tama? O pangalawang, pag ginawa mo yung negosyo, saan ka makakabawi? Sa commission. Parang technically, libre yung product mo, inabunuhan mo lang din. Right? Ayan. So, what's your story? Importante yan. Number 6. Tell your story. Dati, currently, ano yung vision mo? Kasi importante yun eh, na lalo pag ka-close mo, or kahit hindi mo ka-close, you tell your goals, and you let the people or your customer or your client or guest mo imagine what's in it for him or her kapag ginawa yung negosyo. Kaya ako gusto ko talaga mag-closing si Mentor Rich. Ano yung sinasabi niya? Imagine this. Imagine this with me. Grabe, alam mo, ginagamit ko na yun, copy apply, no? Imagine this with me, RA, or imagine this with me, Robert, or Roffel, no? Imagine this with me. Nakikita mo ba yung sarili mo na pag ginawa mo yung sana, yung buhay na nakita mo yung makakapag-travel kayo all together with your family. Pinapa-imagine mo, kailangan magaling ka magpa-imagine. Paano magagaling magpa-imagine? Ikaw dapat mismo na-visualize mo. It gives you the goosebumps every time na sinishare mo yun. Kahit hindi pa nandun, feeling mo very real na siya.
isama mo siya. Eh, wala pa akong ano eh, wala pa akong result sa'yo sana. Paano? Kahit pa. Kanino ka mag-join? Sa taong may resulta pero parang feeling mo naman ikaw tutulungan. O sa taong kahit bago pa lang sa'yo sana pero nakita mo gigil na gigil. Nakikita mo eh. Sure ako pag ito sumama ako dito, magiging successful ako. Kasi nakita ko yung vision ng tao eh. Deep within me, tutulungan ako. Tama, dapat ganun tayo. Kasi pag naramdaman ng prospect, parang di naman ito sure. Ay naku, parang wag na lang. Di ba? Kailangan maging solid yung belief natin sa industry, sa ginagawa natin, di ba, nasa NDO natin, and of course, sa sarili mo. Kasi kaano kakanda yung sana pa, ikaw mismo, wala kang belief sa sarili mo, alam mo na. Kaya trainings are very important, immersions are very important para mag-solidify lahat-lahat in all aspects. So, tell your goals. Ako sa'yo, sana ito yung goal ko. In the next 5 years, mag-earn na ako ng 500,000 or 1 million per month. Nakikita ko yung sarili ko, alam mo, na makakasama ko na lagi yung anak ko, tapos lahat ng gusto niya mabili ko, makapagpatayo kami ito. Personally, nag-goosebumps ako, yung mapatayo ko na yung bahay namin sa Marinduque, magkaroon kami ng third floor, para yung third floor, attic yun, tapos pwede kaming magbanda, tapos meron kaming gym, sa baba, meron kaming water station, tapos andun si na mama. Pero very vivid for me. Lahat ng yun, dapat sinasabi mo. Yung story mo talaga yung makakapagpapayin sa guest eh. Totoo lang yan. Totoo lang. Kaya, okay lang ba may share lang akong very quick. It's actually my product testimonial din sa office. At dito ko paano kino-close yung guest sa products. Ay, sorry, wait lang. Diyan pa ba kayo? Type 1,000. Kung nandun ba kayo? Sandali open ko lang. Naman. Yan, sandali lang. Yan, habang binubuksan Ayan. ni Coach Ana. Totoo Sige. yun, no, Coach Ana. So, actually may mga, pinagbabawal na teknika. Parang pinagbabawal. Mga high-level techniques yung ibang tinuturo na ni Coach Ana. Na sa amin dati, bago namin matutunan, kailangan muna, mapasa muna namin yung mga first, mga basic closing para may, tinuro na siya. Level up. Ayan, sige, Coach Ana. Yes, level up na closing. Ayan, sige. Eto na. So, kinakwento ko yung story ko pwedeng sa una, during the products. Kasi pwede mo nang sabihin yun, di ba? Or pwedeng sa dulo din. So, ito yung, di ba, nanganak ako ng maaga, 8 months, tapos, pero si Sam, nung pinanganak ko siya, since 2 years old, yung sana talagang tinitake niya. Tapos pinapakita ko ng product testimonial na grabe, hindi na kailangan mag-antibiotic, na-refer na, sinabi ng doctor, no? Yung sana yung masala yung tinitake, grabe, di ba? Tapos ngayon, hindi mo mapahalatang premature yung bata. Kasi very malaki na, matatangkaran pa ako, 9 years old na. Right? So, ito yung family ko, ang kinikwento ko sa inyo, si mama ko, 56 years old, because of Yusana. Dati may coronary artery disease, 3 yung heart prop, bara sa ugat sa puso. Natulungan ng Yusana, 65 na ngayon si mama ko. And grabe, grateful ako na 10 maintenance, ngayon 4 na lang, thank you Yusana. Tatay ko, yan ang very, talaga, very solid mag-take ng products. Magsa 70 na, walang maintenance, nag-gym pa. Kapatid ko, dami namin sakit, guys. May heart problem, tapos kapatid ko may PCOS, hormonal imbalance, retrograde uterus, irregular menstruation. Thank you, Yusana. PCOS-free, may baby na sila. Ayan yun. Yung story talaga niya like kong sinishare. Diba? Yan yung PCOS journey niya. And of course, sabi ko, the best gift that we can give to our parents is the gift of good health. Tama? Yan yung very grateful talaga ako, lalo nung pandemic, walang injection yan si mama ng pang-COVID, pero grabe lang talaga na yung optimal dosage kami ng Yusana. Buong family. And flex ko lang din ng tatay ko, hindi ko to na-play doon sa sa Health and Freedom sa office. Apa ko, hitting the gym, mag-birthday siya sa May 28, so this weekend, pauwi kami ng province to celebrate his birthday. Nainig niyo ba? Let's do this! Oo, di ba? Bongga ba yung papa ko, tatay ko? O, syempre yung anak, mana din. May pakita ko lang. Like I've ever seen. It's just a thing of beauty. Hindi na lang, no? It's just a thing of beauty. So yan
yan yung sa Malaysia namin. So thank you so much sa aking mga very good friends, goal directors ko, Cherish and Angelo. Ang sakit ng abs ko dyan sa katawan ko kasi ang bongga ng training pero very winner talaga yan guys. Ayan. Thank you. 28-day challenge. I lost my mind. I lost 6.8 pounds of body fat. Kaya ngayon I'm trying to gain muscles na rin. Yan. Thank you, Yosana. Ay, inulit ko lang. And of course, I do yoga 1 year na. Every Sunday, pero almost every day, ginagawa ko siya sa bahay, home workout, tapos Zumba din every Saturday. In between, I do jog. Nagbubuhat din ako. Hindi ko pinapakita masyado na. Pero, importante yun eh. We take care of ourselves. Lalo tayo na, syempre, marami na mag-40. Talagang pinaplex ko na mag-40. Kailangan talaga healthy inside and out. And of course, may transformation, ano. Yan lagi ko sinishare. Oh, may pag-asa. Kahit pa paano, nag-e-evolve pala. Di ba? May evolution of man. Charot lang. Di ba? Grabe yung sa sarili. Pero, if you're healthy inside, di mo mag-glow ka outside. So, if papakita mo yan sa client mo, in one way or another, pwede mong ma-inspire? Pwede ba? Of course, right? Oh, so balik na tayo sa training talaga. Na-flex ko lang din. Ayan. Wait lang, nasa na tayo? Are you guys okay pa ba? Siyempre, number 7, ito. Wait lang, lapit na rin tayo. Sandali ah. Number 7, can you see my screen? Ito, hindi ko talaga dapat mawala. Yung dreams competition, I do use third party. Ang sinasabi ko dyan, actually, yung friend ko nga, sa dati kong work, nag-usap kami minsan, tapos nagtatanong siya, ba't kaya friend, wala akong maipon? So, pinag-usapan namin yung mga pangarap niya namin. So, sabi ko, sige, ganito, sulat mo yung mga dreams mo. House and lot daw, 7 million, car, 1 million, travel, 2 million. Kung total of 10 million daw yung dreams niya. Sabi ko, magkano ba nasa-save mo per month? Sabi niya 10K. Sabi ko, wow, sana all my 10K savings. So, sino nakakapag-save ng 10K, no? So, kung kukumpiti mo, kung magsasave ka lang alone, kahit pa malaki sinesave mo, in 1 year, may 120K ka. 1.2 in 10 million. So, ang question is, 50 years of saving, may 6 million ka, malaki yan sa value ngayon. Pero 50 years from now, ay wala na. Hindi na natin alam kung anong value na. So, what the question is, are you getting your dreams with what you're doing? So, paparealize mo sa mga guests mo. Tama? So, pakukumpitan mo. If you're just a goal director and you're earning 200K per month, ito nga mababa pa, di ba? In 12 months, may 2.4 million ka. Grabe, in 4 years, may 9.6 million ka. So, sa palagay mo, as you, habang nasa work ka ngayon and you're an average employee earning 20K per month, kailan mo kikitain yung 9.6 million? No? Papakomputin mo, pag-isipin mo. Tapos, syempre, tutulungan mo na. Grabe, 40 years. Di ba? Anong mas gusto mo? 4 years or 40 years? Ilang taon yung na-save mo? That's 36 years of your life. Ano na sana yung ginagawa mo ngayon? Papa-imagine mo. Ano yung pwede mong gawin? Tatanungin mo, be very interactive when closing the deal. Tapos sasabihin natin na we cannot save time. Totoo naman, di mo na ang oras pag lumipas, wala na. Tama? We can only spend it. So the question is, are you really spending your time wisely? May time nga tayong mag-scroll mag-Netflix. Eh, bakit hindi natin convert to something that's income generating? 1 to 2 hours per day. Right? It will bring you closer to your dreams. O, di ba? Napakalupit niyan. Kaya ito, huwag natin tanggalin to. Babalik ko nga to eh. So, number 9, your worth per hour. Di ba? Yung currency. Papakompute mo sa kanya, magkano ba kinikita mo, tapos ilang oras ka ba nagtatrabaho sa isang buwan. Pumapatak lang na 100 pesos per hour yung worth mo. But if you're Yosana Diamond Director and you're earning 1 million per month, in 100 hours, that's 10,000 pesos per hour. Napaka-leverage to. Yung parang pag-scroll mo pa lang, ay, wait lang ha, pag-check mo nung hub mo or yung check stub reprint mo, meron na agad income. So it's a leverage business eh. The more people na you help in the team, in your organization, di ba? Sabay-sabay kayong mag-work. Di ba? Leverage, hindi yung 8 hours ka, kanya-kanya kayo, di ba? Ganun sa work eh. Pero dito, sabay-sabay. Right? Your worth per hour. And number 10, ABC mo yung teamwork and your training. So, importante yung personal coaching. Ako, ang ginagawa ko nun talaga nung bago ako, trap a mentor. Kahit sino kinakausap ko, nagpapakilala po ako, ganun. Ako po, ganun. Sa work kasi hindi ko nagawa eh. Sa'yo sana, nagpakabigo tayo. Kasi gusto kong gayahin, kahit lakad nila, kilos nila, paano sila kumain, ganun, di ba? Obserbahan ninyo kung paano gumalaw yung mga diamonds. Importante. Skills training, napaka-importante. Hindi mo lang dapat alam, dapat excellent ka. So, sa palagay mo, hindi pa kaya ako makaklose ng deal? Ba't parang wala pa akong mapapayin? Oh. So, assess yourself and ask the guide of your coaches and mentors. Baka sa skills ka pala kulang. Motivated naman ako, energetic naman. Ay, kulang pala ako sa skills. Wait lang ha.
yung master ko. Right? Personal development, ABC mo, ay, parang iba pala yung training ko na yun. Mali pala. So pag close ng deal, dapat in ABC mo yung skills. Ito yung tuturo sa'yo pag nag-start ka. Ito yung mga basic na gagawin mo. Meron ng system in place, diba? Personality development, ang dami-daming trainings. Mamili ka na lang. Zoom training, if you're not available for face-to-face, available naman ang mga Zoom trainings. Mostly free, diba? Online account. Pagpasok mo dito, mag-generate ka lang ng ID number, matik, may website ka na. Galing, di ba? And send video links. Kasi for me, ganito ko na ABC yung mga videos. Pag nagtanong, pwede ko bang mapanood yung ganyan? Hindi pa nag-join. So, ang ginagawa ko, you'll only have access, exclusive access to these video links or Zoom trainings kapag nag-sign up ka. Ayan. So, ay, siya, hindi pa pala ako. Sige, exclusivity and fear of missing out. Ganun yung pinapafeel ko sa guest. Exclusive kasi to. Yan. Para mag-join na sila. Alright? So, those are yung mga simple lang naman din. Pero, I can give the slides din to Coach Nathan. Pero, importante pa rin, at least na-remind din tayo na, ay, ginagawa ko na pala to dati. Hindi ko lang ulit nagagawa. Or, ay, hindi ko pa pala to nagagawa. Try kong gawin naman. Tama? So, step-by-step closing, hindi ko na ito masyadong tinatanong. Pero, depende sa inyo kung tatanong nyo sa kanya. Ano yung nagustuhan ninyo sa products or business? Pwede naman, tinatanong din siya. So, it's depende kung paano nag-flow yung conversation. A lot of people, sa nakausap ko ngayon, ay may mga gumagamit na ng products or dating business, nagbibusiness na ng Usana. Nagkakantuhan kami, bakit ka nung nag-join ka sa Usana, ba't hindi mo tinuloy? Kailangan ko malaman kasi minsan may objections pa rin. So, doon na pumapasok yung closing sa handling objections. So, tara, start na tayo. Actually, yung simulan nyo na po ba ngayon yung business? O pwede rin. O kaya ganito, tara, start na tayo. Yung opening ng hub, is as if you're enrolling the person na. So, punta ka na agad sa enrollment. Di ba? Para nakakita na niya. Kasi bali mo mag-pay in na doon on the spot. Right? If hindi pa on the spot, given the chance, let's say, you have the money to start the business. Kasi gusto naman niya eh. Kaya lang, wala pa siyang pang-start. Ako yun. Katulad ko, I started, wala akong pang-join. Pero, if money will not be a problem or your resources will not Ayan. Ako ba yung nag-hang? Mukhang nag-hang lang si Nag-pause. Ayan. Ang ganda, no? Ayan. So, hintayin lang natin bumalik yung speed ng internet ni Coach Ana. Natututo ba kayo, guys? Can you type yes sa ating chat box habang nire-reconnect ni Coach Ana ang kanyang internet. Yan. Okay. So, totoo yan, no? Grabe ako naalala ko nung unang time na nag-closing din ako. Sobrang kinakabahan ako kasi hindi nga ako sanay mag-present tapos papaabutin ko pa hanggang closing. So, ayan. Sige, may ako na share. Ayan, Coach Ana, welcome back. back to me. Muntik I'm na so ako sorry. mag-proxy. Back to you. Back to me. Sige, almost done naman na kasi parang 10:30 magsasara na ata sila. Sige, malapit na tayong matapos. Thank you so much, Coach Nathan. So, additional tips for us, of course, ayan, nakalimutan ko na. Tatanong mo kung magsa-start na siya, di ba? Anong program yung napili niya. Okay? Tapos, ako hindi ko tatanong if-follow up. Sinasabi na to ni Jeremy Miner. Sabi niya, what's your time frame? So, paki-type ha, paki-sulat. What's your time frame in getting back to me just to see if I will be available for you? Oh, di ba? Para dapat kailan mo babalikan. Kasi yung calendar ko puno eh. Di ba? Para hindi niya maisip na, babalikan mo ako kasi gusto mo mag-pay in, di ba? What's your time frame in getting back to me? Just to see if I will be available for you. See? Para, sige. Ganon. Very effective yun, di ba? Ayan. Tapos, additional tips, of course, yung sincerity, malalaman naman yan kung gusto mo lang talaga papiinin or talagang gusto mong maging solusyon sa problem niya. Importante, magaling ka mag-ABC. Kung di ka pa marunong mag-present, ABC your upline or the presenter, dikit sa upline, kapag nagko-closing, observe. Hindi yung nagpe-present yung upline, di ba, hindi na nakinig. Makikinig tayo. Listen first to the needs of your prospects. Hindi yung listen para sumagot, pero listen para maintindihan. Importante yon, listen. Your image, importante how you build yourself in presenting Usana. Bring the necessary tools. Ay, nakalimutan ko po yung mga forms. Ay, naku po. Importante ready. Magpe-present ka, hindi ka ready. Susugod ka sa
laban sa gera, wala kang bala or baril, wala na. Ikaw ay mamamatay ka. Diba? Ikaw mismo. Nabanggit ko na sa inyo kanina, di ba, guys? Dapat payin ka, bigigil. Ikaw dapat yung gigil. Your heart is the deadliest closing tool. Kaya di ba pag nagpe-present, ay sige, closing si upline, pero ikaw pa rin makapagpapiin sa guest mo eh. You, among all people, can get the deal closed. The goal is to close the deal based sa needs ng client. People do business with people they trust. Bakit may mga cold market they did trust, nagpipiin on the spot? Nagkakuha mo yung confidence eh. Na-earn mo agad kahit mga Zoom pa lang. And also remember, do not fear rejection. Hindi yan nakakamatay. Basta hindi nakakamatay, hindi nakakatakot. Take it from me. Di ba? Kailangan mag 100 days rejection therapy tayo. Ang bibilangin nyo yung time na ma-reject ka. Alam mo nung ginawa namin yan. Ginawa ko yan. Excited akong ma-reject. Yung next na yes, parang it's for me is a blessing na. Kasi ang look forward ko, no eh. May nag-yes. Di ba? Ay, sige. But, alam mo ito, effective din yung reverse psychology. Pwede naman huwag ka mag-join. Okay lang naman. Huwag ka na mag-join? Ganun. Pwede na mag-join. The more na you keep pushing people away, nag-join. Parang magbibili sa supermarket or sa department store. Pag nilalapitan ka ng ayaw mo nang sinusundan, pero bibili ka naman. No? Ganun. So, detach from the outcome. Importante yan. Para hindi nila ma-feel na need mo sila. Okay? Yan. Sige. Eto na. Dahil may training tayo sa Monday, sino ba yung ating speaker sa Monday? Si Mentor, Dayan, from Millennial Business Mentor, tama? Guys, huwag na huwag tayo mawawala. Grabe. Very winner talaga to. Pina-follow ko talaga siya, yung Millennial Business Mentor, saka yung page niya. Sa training niya, I think na Mentor Ryan Rivera, nung training niya ito, never sa presentation ko na hindi ko to ginamit. Guys, additional tip to Pwede yung screenshot or send ko na lang kay Coach, mamaya. Coach Nathan. So, opening pa lang, malalaman mo kung may pampiin yung guest. Ayan na. O, sige. Unang tanong. Unang tanong, guys. Why do you want to start a business? Para saan? Siyempre, hindi pwedeng, wala lang, gusto ko lang, hindi pwede. Kailangan malaman mo bakit mo sa-start. O, sinabi niya kasi, kanina, yung presenta, nagpapatay sila ng bahay sa Rizal. Gusto na niya ng maraming time with family. Tapos nagulat ako, guys, walang mag-pre-judge talaga. Binis ko sa yung mukha sa LinkedIn. Sabi ko, feeling ko wala na ba? Ganun. Feeling mo. Ayun pala, meron ng 4-story na apartment. Tapos, grabe kung, tapos dating member talagang sabi ko, tapos, ito na, why do you want to start a business? Importante. Pag nalaman niyo kung bakit kailangan mag-start, the next question is, who's going to do the business? You or your partner? Bakit kailangan malaman mo na sa una? Kasi, ginalingan mo na parang halos pay-in. Pag at the end of the presentation, sasabihin, tatanong ko muna sa asawa. Siya pala yung mahilig mag-business. So, ang tanong, who's going to do the business? You or your partner? Kung may partner, dapat alam mo na sa una kung may asawa na or girlfriend or family. Sabi niya, ako naman. Ako naman po yung nagde-decide talaga. Ibig sabihin, pag gusto ko po talaga ako go, di ba? So, malalaman mo na. So, kung nandun naman sa bahay, tawagin nyo na yung partner. Minsan ito ginagawa namin yun, pag alam ko or na-stock ko na may partner, dapat dalawa na sila. Sabay. Parang wala nang as my wife, as my ganun, di ba? Who's going to do the business? You or your partner. Importante yan. Pangatlo, sa una to, ito yung open mind closing, dito sa uli, sa una pa lang tinatanong mo na. O, tingnan mo how much capital are you willing to shell out to start a business? Yan, malalaman mo kung may pera. Alam mo kung paano ko nalaman? Sabi niya, mga kasi magne-negosyo daw siya, nag-isip mong business, food daw. Mga 100 to 100K. 100 to 120K. Sabi ko, shucks, may pang-join. Kahit pa 500 points, pwede. How much capital? Diba? Doon mo malalaman. Pero mamaya, malalaman mo kung halos magkano yung hiningita. So, will you consult someone before doing a business? Diba, tatanungin pa. Sabi, hindi po. Naunahan ko lang yung slide. Pero, pag sinabi niya, I decide, once I see the opportunity at parang nakita ko naman na gusto ko siya, I won't consult anyone. Yung iba naman, i-consult ko po sa mga expert na dito. Yan, expert na dito. Minsan tatanungin pa sa friends. Yung friends, hindi naman naging successful sa'yo sana. Di mali ang kinonsulta mo. Kaya, pag malinaw yung sinabi mo sa akin dito,
malalaman ko pa nagsinungaling ka sa end ng presentation. Sino yung tatanungin mo? Di ba? Kailangan ma-helmetan yan. No? O kailangan sasabihin ko sa kanya, lot of, ikaw yung nakakita ng opportunity. Ang magko-consult ka ba, if you want to be master in karate, tatanungin mo ba yung magaling sa math? Siyempre hindi. Hindi magaling sa karate. Tamang tao. Sabi ko ako, when I started in Usana, wala na ako masyadong pinag-isipan. Yung mga tao na nauna sa akin, they already got the results that I wanted. So sa kanila ako nagtanong. Diba? Pinag-isipan na nila for me. Kasi walang yung mayaman sa pag-isip. Ayan, diba? Okay? So, very important ito. Sa presentation, pwedeng sabihin sa closing o pagkatapos ng presentation, ay wala kasi akong oras. To eliminate the wala akong time, dapat sa una pa lang sinabi mo na, saan ka nag-work? Buti, dito sa ganyang company. Kunyari, dito sa Shell, kunyari. Buti hindi kayo masyadong OT dyan. Ay, hindi naman. 8 to 5 lang. After that, chill na. Alam mo may oras. Pwede na. Kaya wag na wag mong sasabihin sa akin, done for presentation, wala akong time. Sabi mo nga, wala kang OT. Anong ginagawa mo after work? Huwag ka nga dyan. So, excuse na lang yun. Okay, take note. Saan ka nag-work? Ako, sa phone ko nakalagay lang lahat ng yan. Kahit pa katabi ko, minsan hindi nakikita. Kunyari, nagte-text lang ako. Pero, yan yung ginagamit ko talaga. Malalaman ko. Tapos, 8 years ka na nag-work. Total years of working ko mga 15. Siguro naman, kahit pa paano, nakaipon ka na. Opo, meron naman. May ipon. So, may pang-pay-in si Lola. Diba? Hindi ko natin masyadong sinasabi, pero pwede. For sure, meron naman kahit 100K. Depende sa inyo. Basta ang goal ko lang, I have to know kung merong ipon yung tao. May savings. May buying capacity. Verified. Yung una, anticipate the objection. Verify the buying capacity. Ay, hindi ko natanong yan. Malalaman ko naman sa ending. Hindi nga. Ngayon mo na itanong. Para malaman mo na. Open mind closing nga tama. Step 4. Tell them it's you, Sarah. Ayan, yung pagbagsak. Alam mo, buti na lang. Kahit presentation sa guest ng downline ko, sinasabi ko, alam mo, buti na lang, nag-kausap tayo ngayon. Perfect tong i-share namin sa'yo ni Christian. Makakatulong to sa'yo. Anyway, my business is Usana. Narinig mo na. Lagi itong sinasabi ni mentor Pag Usana member na before, Usana, nag-join na ako dyan before. User ka ba? Tanungin ko, oo, na-user. Tapos, na-presentan din. Bakit di ka nag-start? Ganun. Parang feeling niya, bakit kailangan ba mag-start ako? So parang feeling niya, serious ka? Ba't di ako nag-start? Ba't di ka nag-join? Ngayon. May ma-feel na something yung prospect mo na, ba't hindi ako nag-join? Ano yung meron sa'yo sana? What's in it for me? So, pag sabi niya, first time pa lang siya nag-Usana, or first time niya nagiging Usana, proceed ka na agad dun sa next na slides mo. ABC the Usana itself. Pero pag member na before, or user naman, ba't ka nag-join? Sana nalibre mo yung mga product. So, parang you create the curiosity na to look forward yung guest sa presentation mo. Right? Ito rin pinaka-importante. Gusto ko talaga ito. Kaya importante yung vision mo. You show the vision. What are you doing before Usana? Di ba, pinapakita ko rin yun. Ito ako before Usana. Bakit mo ginagawa yung Usana? Hello po. Wait. Mirror? Imi-mirror mo? Why are you doing this? Kung yung prospect mo is hindi, yung guest mo is hindi kayo parehas ng profession, find people na same ng profession or same ng kwento ng guest mo. Pwede mo silang gamitin para mag-closing, di ba? Why you're so excited to share this to your guests? Alam mo, di ba nabanggit mo kanina, gusto mo nang mapauwi ang asawa mo kasi OFW siya, makakatulong to sa'yo para, alam mo yun, magkasama na kayo ng family mo. Minsan nga naiyak pa ako dyan magkaroon ka na ng maraming time, di ba? Mapauwi mo na yung mama at papa mo, 'di ba? Mapatravel mo yung parents mo, 'di ba? Gusto mo 'yun. Yan. Share the vision. Very important yung mga yan. Ayan. So remember, apply it now para malalaman mo lang kasi 'di ba na naintindihan kung na-apply mo to. Itong share ko sa inyo tonight. So if you master the skill, ang ganda naman tugtog, love song. Di ba? Parang gusto kong kumanta. You'll become a direct sponsoring machine. Gusto niyo, sino ba yung gusto magka-pay-in? Starting ngayong araw na to, or bukas, this week, magkaroon ka ng isang pay-in, di ba? Type pay-in sa chat box natin. Yan, di ba? Uulan na ng pay-in tayong lahat, di ba? Ayan. So, magiging solid yung income mo weekly. Grabe, sarap. Makakabili ka na ng results na gusto mo. RA, RJ, si Doc, sino pa ba? Robert, Rofel, di ba tayong lahat? Si Brain, tayong lahat dito, makakabili ka na ng jowa. Grabe naman to. Magkaka-rank advancement ka na, papalitan na yung pin mo.
makakapag full-time ka na rin ng mas mabilis. Ang sarap, no? And you will have all that time freedom to do the things that you really want to do. 'Di ba? Yung passive income na meron kapag gising mo, pagka-scroll mo sa sa hub mo, hala, may income na, max out ka na agad, 15 business center, sarap, 'di ba? So, if you will master that skill, importante yung skill na to, guys. Every time na ma-reject ka from something good, we were actually redirected to something better, 'di ba? Sabi nga dito ng Dr. Steve, sabi nga, assign nyo na lang with me. Ataw ka, kahit yung iba araw-araw naka-party, party yung iba nagmo-mall, ikaw on a Friday night, kumataw sa'yo, nakakaawa naman. Hindi tayo nakakaawa, sila yung nakakaawa, di ba? Hataw ka habang yung iba nagpapahinga sa bahay, nagna-Netflix, ikaw nagpupuyat sa pagyuyusana. Hataw ka habang iba nagre-relax sa araw-araw, ikaw hataw ka kahit yung ikaw na lang mag-isa. Ay, nawala na silang lahat. Eh, bakit ba? Pangarap ko to eh. Hataw ka kahit yung mga friends mo nagtatawanan ka, ay parang baliw naman yan si si Ana, ako na lang. Di ba? Hataw ka kahit na hindi naniniwala. It will only take one person to believe in you. Di ba? Hindi ko kailangan naniniwala, kailangan ko isang tao lang na maniniwala sa akin. Tama? Hataw ka kahit nilalait ka na nila, ay, hindi naman naging successful yan. Papatunayan ko sa inyo. It's either papatunayan mo sa kanila na oo, to tama sila, or papatunayan mo tama ako. Tama? Hataw ka kahit feeling mo wala namang nangyayari. Kala mo lang wala, pero meron. Oh. Kahit hirap na hirap ka na, sila mang dinahirapan, di ba? Kasi pag dumating na yung time na gusto nilang humataw para sa future nila, ikaw nagpapahinga at nagre-relax na. Habang sila, nagtatrabaho pa. So, walang time na sasayangin na oras, guys. Ang pera, totoo yan. Pag nawala, kikitain mo ulit. Pero yung time, pag nawala, sayang, dami mong what ifs, di ba? Para walang tayong life of regrets. Walang ibang time, hindi bukas. Kasi minsan yan yung mga procrastination na yun yung nagpapadali pa ng mga pagiging successful natin, no? Ako rin eh. Di ba? Kaya, kung may kailangan ka ng gawin ngayon, guys, ito na. The most important task na dapat ginagawa mo is the work that you're trying to avoid. Ay, mamaya na, magpo-post muna ako, mamaya na yung inviting. Hindi gabi na, napagod ka na, hindi ka na nakapag-invite. O, tapos sasabihin mo, parang ginawa ko naman yun sana. Talaga ginawa mo? Wala ka nga presentation. Diba? Puro ka ano lang, scroll. Kala mo lang nag-usana ka. O, iba yung scoring sa nag-usana. Okay? Nag-away talaga din, okay? So, sabi nga dito, one day you're going to look back and be glad that you didn't give up. So, tanggalin natin sa mindset natin na give up, giving up. Wala na. Wag ka nang, wala. Na rin tayo, napagod na rin lang naman tayo, di ba? There's no turning back. O, kung hindi ka mag-usana, anong gagawin mo? Isipin nyo, ako iisip ko, hindi, yung sana pa rin. Diba? Isipin nyo na rin lang yung consequence na hindi mo gagawin yung sana. So, type naman natin dyan ngayon sa chat box 100 strong. Kasi lahat tayo ngayon mag-grow ang business at lahat tayo magla-Las Vegas, Nevada. Diba? 100 strong tayo. Okay. Ako nakagana lang ako sa mga ibang associates nag-post ng cover photo 100 strong. Importante na visualize mo ngayon pa lang, nakasama ka na doon. Nag-aasikaso na tayo ng visa natin, di ba? Sabi ko nga sa friend, sa kamag-anak ko sa Las Vegas, Mika, papunta ako dyan next year, kasama ko si husband saka si Sam. Ay, grabe no? Legit na. Dapat na-feel mo. Pero pag kunyari, parang gusto ko lang naman, pero parang hindi naman ako excited about it. O, alam mo na. Di ba? Most likely, hindi. Tama? So, yun nga. I think that will be all for me, no? So, I really hope kahit very lang din. I really hope nakapag-give value ako sa inyo tonight. If you want to add me on Facebook, Instagram din, if may questions kayo, promise I'll be more than willing to reply to you guys as much as I can. Thank you so much. Ayan, okay. So, hindi pa tayo tapos. Coach Ana, may mga 5 minutes lang na Q&A part. So, marami tayong natutunan, no? Kahit ako, so tinanong ko na sila kanina niyan. Pero kahit ako, no, dami kong ginagawa dati na napapa-on the spot ko, napapa-join ko yung mga friends ko, no, na hindi ko na pala ginagawa yun ngayon. Ala, sabi ko, ala, kailangan ko palang gamitin ulit tong mga to. Ayan. So, let's give a chance yung mga natin, mga bago natin. Or yung mga hindi pa ganun ka nagpa-present. So, we will have a Q&A part, no? So, you can ask questions, Coach Anne, regarding closing, so she can also answer. While you are thinking that, ako na, pasimulan ko na. Coach Anna, ano yung pwede mong message dun sa mga members natin na bago, na hindi pa sila nagpe-present talaga ng yung start to close hanggang dulo.
tapos medyo gagamitin na nila yung closing. Posible ba? Kaya ba talaga nila na makapag-close? Kahit na hindi pa nila na-present yung buo. Kasi dami din natin mga bago dito. Yung ba hindi pa ganun ka Mm-mm. nagpe-present talaga na from start to end eh. Yes. Okay. Thank you, Coach Nathan, no? So, ang sagot ko dyan is big, big yes. Possible ba? Oo naman, very possible. Ayan, okay. In demand. Alright, sige. Okay. So possible daw. Okay. Yan. Habang inayos. Kasi naalala ko habang inayos nito siya nun. Yung kinukwento ko nga kanina na dati, bagong-bago lang din ako. Ganito din, natenan ko din yung training, tinuro din kung paano sasabihin na from start to finish, no? Yung parang sa training ni Coach Anan, kung paano ibabagsak, sabihin mo ba, cash or credit card. Takot ako sabihin dati sa mga friend ko na yun, na kung magyuyusana ba sila, sabi nga 'di ba, do it afraid. So, sobrang takot ko, ginawa ko pa rin. Sabi ko, kaya mo ba mag-start ng 3 business center? Oo, yun yung time na yun, 40,000 pa yung 3BC. If I'm not mistaken, mga 40K plus pa yun. So, sabi ko, sige, pwede ka na mag-credit card. Sige, credit card, tinanong ko, kaya mo na ba ngayon? Ano na? Sige. Sa loob ng mind ko, tinanong ko lang na kaya mo na ba mag-start ngayon? Sabi niya, sige, ito. Parang sa blog, mag-join talaga siya. Nakabahan ako. Pero it worked, no? Gumana. Yan. So, ibig sabihin, um, do it afraid. Ayan, sige, back to you, Coach Ann. Tama, sorry naman. Okay. Pero tama yun, do it afraid. So, yung mga closing na yun, parang ganito, if hindi pa natin mababagsak, siguro pinaka-best is yung story mo. Kaya lagi kong sinasabi dun sa downline ko din, um, kahit ano, papainin ko talaga yun on the spot eh, pero hindi dapat. Kailangan ikaw yung matutong mag-close ng deal. Iba yung feeling na ikaw yung nakapag-close ng deal kahit si upline nag-present. Gets? So, paano magpapiin yung guest? Actually, ito pwede naman makapagpapiin ng walang presentation because gigil ka lang. Di ba? Gusto mo, yung calling, magka-call ka. Di ba? Sa mga friends mo, na, depende kasi pag help approach, pwede ka naman makapag-post ng deal. Di ba? You're asking for help kasi may niraran ka, pwedeng ganun. Pero pag business talaga din yung pinapresent mo, dapat ang unang-una mong mindset is yung vision mo. I-walk through mo siya sa vision mo. Ako bago pa lang kasi ako dito, kunyari si Robert. Alam mo, kunyari ang guest niya is si Brain. Brain, alam mo, bago pa lang ako dito. Pero nakikita ko kasing sarili ko na pag ginawa ko yung Yusana. In the next 3 to 5 years, hindi na natin kailangang magtrabaho. Kunyari, magbarkada kayo. Hindi natin kailangang magtrabaho. Friend, dito tayo kikita ng 1 million per month. 'Di ba? O ikaw, anong gusto mo? Panoorin mo ako makuha yon o sasama ka sa akin? O pwede, 'di ba? Yung conviction, paano mo sasabihin? Kasi parang ma-realize niya na, grabe naman tong taong to. Ano kayo nakita niya na hindi ko nakikita? Sumama na kaya ako sa kanya. 'Di ba? At the end of the presentation, pag, di ba, ako nag-close na ako ng camera pag nakapag-present na ako. Pero, ikaw pa rin mismo yung pag sinabi nung ano, sige, babalikan na lang kita, pag-isipan ko muna. O, sagot mo ay, o sige, ayan na, wala na. O sige, nag-agree ka? Huwag kang mag-agree. Di ba? Paano yung pag-iisipan mo? O, di ba, napatawa si RA. O sige, balikan mo na lang ako. Hay, wala akong babalik sa'yo, te. Ikaw ang babalik dun. Ikaw. Hindi siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Ikaw ang May babalik. kilala kong, may kilala kong ganyan, Coach Ana. Wala siya dito ngayon. Hmm. Okay. Totoo yan. 'Di ba? So, importante yun na ikaw, yung vision mo, yung energy mo, yung makapag-appeal sa guest, saka yung kwento mo. Facts tell, stories tell. What's your story? Why are you doing this, sana? What's in it for your guest kapag nag-join siya sa'yo? Pa-imagine mo lang. Yung dalawang lang yun. Your story and what's in it for your guest kapag nag-join siya sa'yo. Bakit ikaw? Bakit hindi ibang distributor? Bakit sa akin ka mag-join? Yun yung importante mapa-share mo sa kanya. Okay, ayan, sige. Thank you, Coach Ana. Any more question pa? Sige. Pwede kayo magtanong. RJ, gusto mo ba magtanong? RA? Tito Doc, Propel, Robert, Brain?
Nag-iisip? Pwede kayo magtanong ha. Ayan. Ayan, RA, may gusto kang itanong? Ah, ah, ano ba? Sa ngayon wala pa, pero nakuha naman niya yung kanina pa lang na ano na pumapasok sa isip ko na paano na lang kung, kasi yung sabi, yung parang nagiging impulsive ka sa sa, halimbawa, yung nagtanong siya na, wala akong time eh. Parang nabibigla ka na, oh, sige. Yung gano'n, yung mga gano'ng moment, may mga gano'ng moment ako, eh. Kaya pag naalala ko, natatawa ko at the same time nakakakuha din ako ng puntos kung paano ko siya i-improve sa mga susunod na na usap, mga gano'n. Agree, agree. Ayan. So, lahat naman tayo, di ba, natututo talaga and every master was once a disaster. Disaster sa inviting, disaster sa closing, disaster sa presentation. So, dati nga yung presentation ko, pumunta pa ako ng Pangasinan, inabot ako ng ano no, ng ganong kalayo pero ang presentation ko company products, hindi inabot ng compensation plan. So, kumbaga, disaster. Pero ngayon, kahit ilan, gano'ng kadami, na-present ko. So, I think yan. Sino pa? May gusto pa bang magtanong? Additional question? Any more question? Ayan. So,